welcome back sa aking channel mga ka-treasure hunter. Magbabalik na naman po tayo upang magbabahagi ng kaunting kaalaman tungkol po sa mga sikreto ng mga Japanese Imperial Army na kung saan nagbaon po ng mga kayamanan dito po sa ating bansa. Ito po ay ang kayamanan na kung saan nagmula sa Southeast Asia ng kanila pong nilooban ang mga bangko at mga museum maging mga bahay ng mga mayayaman ay natangayan at dinala po sa bansang Pilipinas at itinago ito. Atin pong pag-uusapan ngayon ang isa na namang sikreto na kung saan tungkol po sa mga litra o mga markers na kung saan inukit sa bato na ang ibig sabihin ay under the big rocks at saka sa side ng big rocks o sa gilid po ng big rocks. Pag-uusapan po natin yan maya-maya lamang mga ka-treasure hunter. Pero bago yan, tayo po muna ay magpapasalamat sa lahat po ng mga sumusubaybay sa ating channel. Maraming salamat po. At kung bago ka pa lang sa channel na ito, huwag niyo pong kalimutang pindutin ang subscribe button sa ibaba at ang notification bell para updated po kayo sa mga susunod kong gagawin. At bilang suporta na rin po yan sa aking channel. Today's topic nga po mga ka-treasure hunter ay pag-uusapan po natin ang tungkol po sa mga sikreto ng mga Japanese Imperial Army. Ang mga Japanese Imperial Army ay nagtago ng mga kayamanan dito po sa ating bansa at karamihan nito ay ikinalat sa mga kabundukan at ang karamihang pinagtataguan nito ay nasa mga malalaking bato. Yan po ay ating tatalakayin mga ka-treasure hunter ang tungkol po sa dalawang marker na ito na kung saan nagsasabing under the big rocks at saka beside, ibig sabihin nasa gilid ng malalaking bato or nasa ilalim mismo ng mga malalaking bato. Yan po ay ating ibabahagi sa inyo ang kunti nating nalalaman tungkol po sa mga marker na ito na nagsasabing nasa ilalim ng bato ang ating hinahanap na mga nakatagong kayamanan. Atin pong iguguhit mga ka-treasure hunter ang dalawa pong markers na ang letter K at ang 7K D na kung saan itong mga markang ito ay nagsasabing nasa ilalim ng mga malalaking bato ang nakatagong kayamanan. So sinisikap po nating ibabahagi ito sa inyo upang lubos nating maintindihan kung saan nakalagay ang mga itinago ng mga Japanese Imperial Army. At ang dalawang marka na ito na ang 7 at ang 7KD ay kabilang sa tinatawag na nasa ilalim ng mga malalaking bato. Ang mga marker po na katulad po nito na letter K ay madalas po natin itong makikita sa mga malalaking bato. Minsan maliliit ang mga nakatatak na ganito at mayroon din pong malalaki na visible. At mayroon din pong nakatatak nito sa may mga punong kahoy. At ang 7KD na sinasabi nilang under the big rocks at ayon din po yan sa Japanese code ay sinasabing under the big rocks na madalas po natin itong makikita sa mga malalaki na mga bato na kung saan ang ibig sabihin yan ay nasa ilalim ng mga malalaking bato ang nakatagong kayamanan. So kung iguguhit natin itong napakalaking bato at may makikita tayong nakaukit
na markers na 7K at saka D. Yan po ay isa sa mga marka na nagsasabing nasa ilalim ng malalaking bato o malaking bato ang nakatagong deposito. At pag sinabing deposito, yan po ay kayamanan. Maaring gold bars kapag matubig o maputik ang isang lugar na kung saan dinaganan ng napakalaking bato. Yan po ay ang ibig sabihin ng 7KD kapag nakita natin itong nakamarka sa mga malaking bato. At tandaan natin na ang 7KD ay ilang piraso lamang yan sa bansang Pilipinas. Hindi po iyan ganun karami at maaring ito ay matatagpuan sa Visayas at saka Mindanao. May mangilan-ngilan tayong makikita na mga marka na mga malalaking bato na may nakaukit na 7KD na naghugis barko o para siyang malaking barko o bangka na may aro sa gilid. Yan po ay ginawa ng mga engineer ng mga Japanese Imperial soldiers na kung saan Navy ang yumari, sapagkat magkasama po ang Navy, Air Force at saka Army nung time na kung saan patakas na sila o paalis na po sila sa ating bansa at binaon po nila ang mga nakatagong kayamanan. At may mga engineers na kung saan involved sa pagdago at kabilang dyan yung Navy na engineers na kung saan nag-design ng mga malalaking mga barkong bato na may 7KD. So mga bilog na malalaking bato na may markang 7KD at mayroong parang mga bangka at mayroon din mga parang bahay na makikita natin na may tatak na 7KD. At yan po ay under the big rocks, mga ka-TH. So next po nating pag-uusapan ay tungkol po dito sa letter K. So ang letter K, medyo mangilan-ngilan lamang po ang nakatatak nito na mga markers na iginuhit ng mga Japanese Imperial Army sa ating bansa, at hindi ganun karami. Kung may makikita man tayo ay bihira. At ang letter K po na ito ay madalas na igunuhit sa mga malalaking bato na hindi masyadong napapansin. Minsan sa gilid, minsan sa itaas, at minsan naman sa ilalim ng nakataob na mga malalaking bato. At yan po ay nagsasabing beside o sa gilid ng malalaking bato na kung saan ang bigat niya ay nakatagilid papunta doon, ay naroon ang nakatagong sikreto na kung saan maaring mga baksis ng ginto ang naitago, sapagkat madalas po itong inilalagay sa gilid ng mga ilog. Alam natin pag sa gilid ng ilog ay may mga supply na tubig ang ating mapapansin na kapag hinukayan natin ay may mga tubig sa ilalim na lumalabas. Yan po ay ang mga water traps. At kabilang din po yung mga punong kahoy na may makikita tayong bato na maliit na inukita ng letter K ay nagsasabing beside o nasa gilid ng puno ng kahoy. So hindi maaring sintro, yan po ay nagsasaad ng nasa gilid or beside. Sa salitang English ay beside, ay nasa gilid or tagiliran ng puno o malalaking bato. So kapag nakakita tayo ng ganyan ay nasa gilid. Kapag nakakita tayo ng letter K ay nagsasabing nasa gilid ng malalaking bato or nasa gilid naman ng mga malalaking kahoy. So tandaan po natin yan, mga ka-treasure hunter, na kapag nakakita tayo ng letter K ay nasa gilid ng mga malalaking bato or nasa gilid ng malalaking punong kahoy. Iyan po ang kahulugan ng letter K na inukit sa bato. At
maging letter K na mga maliliit na bato na nagkalat na ginawa po ng mga Japanese Imperial Army. Yan pong 7KD na ating makikita na marker ay lagi nating tandaan na nasa ilalim ng mga malalaking bato ang ating hinahanap. Hanggang dito na lamang po ang ating pagbabahagi sa araw po na ito. At kung mayroon po tayong pagkakamali, tayo po ay humihingi sa inyo ng paumanhin sapagkat tayo po ay likas na nagkakamali. At kung mayroon po kayong maidagdag na comments o reaksyon, paki-comments na lamang po sa ibaba upang malaman natin ang ating naibahagi sa inyo kung ano po ang inyong mga komento at reaksyon tungkol po sa ating topic. Maraming salamat po at hanggang sa susunod.